Kung ano ang naging future ng anak mo, kasalanan ng magulang. Nasa magulang ho talaga eh. Kung ano yung itinanim mo sa anak mo, yun talaga rin yung gagayanin ng anak eh. Kasalanan din ng magulang kung bakit walang future yung anak nila ngayon. Totoo po yan. Dapat magulang kasi ang magtuturo ng tamang daan. Kung naturuan nila ng tama yun, sa tingin ko naman hindi na magiging pariwara yung bata. Yung po commonly ang nangyayari sa ating mga Pilipino. Na talagang hingi yung anak, todo bigay, suportado. Dapat talaga bigyan ng limitasyon. Titiisin mo. Yes po, titiisin mo na hindi po pwede mo makuha isang Pero bagay. i-explain naman. Naghihirapan mo. Explain mo naman na maayos. Kasi may mga feelings yan may mga emotions. Paano nyo pinapaliwanag sa anak nyo na dapat maging simple din sila? Ang nakikita ng mata nila, may bahay kami, may mga sasakyan kami. Paano yun? Grade school pa lang sila, tinitrain na namin sila magnegosyo, mag-anak buhay. Hindi na pwedeng magarbo sila. Kinakailangan dumaan din sila, whatever single cents na gagastusin nila, ay talagang tatanim sa isipan nila na mahalaga ang pera, kinakailangan natin mag-improve para sa hinaharap natin. Ang pera kasi madaling maubos, boss eh. Kahit ilang bilyon yan, kung hindi ka naman marunong maghawak, siguro wala pa isang taon ubos yan. Kayo ay talagang matagal nang gumagawa ng mga produkto, no? Sinong nakaisip nito sa inyong dalawang mag-asawa? Ako'y maraming friends sa Divisoria ng mga Chinese businessman. Sabi sa akin, ikaw Henry, gawa-gawa produkto, hindi nabubulok. So ngayon, nag-come up kami since noong 2005. 2005 pa? Opo, magdadalawampung taon na po ang aming manufacturing company. Sa 20 taon, sino na yung mga nasupplyan yung mga malalaking korporasyon at mga malalaking kumpanya na ngayon ay kayo ang gumagawa ng produkto sa kanila? Lahat po ng mga malalaking supermarket dito po sa buong Pilipinas ay meron po kami. Yung pong mga malalaki pong Walter Mart, Gaisano Group, Mercury Drug, Ano pa? All Day Supermarket, NCCC. Pagpunta naman po ng Visayas, meron po kaming malalaki po mga Merrimart, Iloilo Supermart. Pagpapasok naman po natin dito sa Mindanao, sina NCCC, KCC Supermarket. Kayo lahat ang supplier nun? Opo. Pati sa abroad ba meron kayo? Opo, meron po kami ngayong sa Middle East, like yung pinakamalaking supermarket sa buong Middle East, yung Lulu Supermarket. Kami po yung gumagawa ng mga produkto nila. Bilang manufacturer, ito ay nakapagbigay na sa inyo ng medyo maalwan na buhay. Opo naman ho. Ano na na-provide sa inyo netong pagmamanufacture ng produkto para naman na magsilbing inspirasyon? Nagkaroon ho kami syempre ng maayos na bahay. Mga sasakyan po, tapos po mga trucks namin, tapos po yung mga manufacturing plant namin. Pero syempre, gusto nating malaman at pag-usapan natin ang istorya ng buhay ni Ma'am Mary Jane muna. Ako po ay Lasal graduate. Ang course ko po ay business management. Si Mr. naman, Education po yung course ko, bagamat napunta po ako sa sales. lumaki kayo nang hindi naman ganun din kahirap ang pamilya. Ako po ay mahirap ang pamilya ko sapagkat magsasaka po ang tatay ko. 8 po kami magkakapatid, ako yung bunso. Talagang nangarap po ako na nag-janitor po ako para lang makapasok. Ikaw, anong background mo? Nung una po, hindi agad ako nakapagtrabaho. Kasi nga po, syempre, ang inuna ko ay pag-eskwela. Pero dahil nga ang mga parents ko ay bumagsak yung negosyo, nagtrabaho lang ako. Kaya ako pumasok do sa nagkakilala kami na trabaho namin dahil ako po yung naging ahente. Siya ho ang boss ko doon. Kala ko janitor ka lang ba? Paano ka naging boss? Nag-janitor po ako nang habang nag-aaral and then after po makagraduate, ako po yung nag-merchandiser sa mga supermarkets. Janitor, merchandiser, tapos Nakitaan ako nung boss ko na magaling ako within terms of selling. Nag-band salesman po ako, junior band sales promoter. ano yung van salesman? Pahinante. Pinaganda lang, boss. Ang ganda ng tawag mo, pahinante lang pala. Pahinante lang pala. Hanggang pinromote ako into senior band salesman, hanggang naging booking, hanggang naging key account specialist. Hawa ko na yung malalaki dito sa Metro Manila. Sa pagiging empleyado mo, dito mo na-build yung kagalingan mo sa pagninegosyo. Opo. Dahil may kontak ka na sa kanila, may market ka na. Nung naglabas ka ng sarili mong mga produkto, alam mo na kung sino-sino yung mga dapat mong lapitan. Tama po, boss. Marami kasing mga nagtatrabaho ngayon, mga empleyado. Ang katwiran nila, meron silang mindset na 9 to 5 mindset, meaning to say, sa trabaho, pagkatapos nun, wala na. May kanya-kanya na silang buhay. So kumbaga, hindi sila nagbibigay ng extra effort para sa kumpanya, ng extra effort para sa trabaho nila. Basta sila mindset nila, basta ako may sweldo ng kinsenas katapusan, 9 to 5 ako papasok, okay na ako. Anong masasabi mo sa ganong mindset ng mga empleyado, boss? Huwag pong maging ganon. Sapagkat nung po ako'y empleyado, wala po akong pinipiling oras. Alam niyo mo, 24/7. Tumawag ang boss ko ng alas 3 ng madaling araw, sinasagot ko po yan. Sapagkat alam niyo naman po ang sales is 24/7. Correct. Kinakailangan po, may target tayo na kinakailangan i-comply. Talagang ganon po yung training sa amin. So masasabi ko po doon sa mga empleyado na tinatawag namin po yan, clock employee. Tumitingin lang
lang sa relo, after 8 to 5, aalis na. Mali po yan. Sapagkat hindi po mahuhubog ang kagalingan ng isang empleyado, so magiging limitado ka lang. Limitahan mo yung sarili mo, hindi mo matututunan yung dapat ituro sa'yo ng boss mo. Anong masasabi mo sa ganun, ma'am? Yung mga empleyadong 9 to 5 ang mindset? Dapat talaga mag-extra effort dahil doon kayo matututo paano mo dadalahin ang buhay mo for the future. Kagaya ng sinasabi ko, parang yung mga empleyado ko, anak ko na din. Correct. Kasi syempre as mommy, pag nasa bahay ako sa mga anak ko, sabi ko nga sa kanila, alam nyo, pag pinapagalitan ko kayo, hindi ibig sabihin galit ako. Tinuturuan ko lang kayo kung paano i-handle ang buhay nyo at syempre kung ano man ang magiging future nyo. Kung pwedeng umasenso ang isang normal lang na manggagawa, kahit pinakapayak at pinakasimple, kagaya lang sa'yo. Opo. Bilang janitor dati, kita mo nga naman ngayon, nagsusupply sa malalaking supermarket hanggang sa abroad nakakarating and napakalago at matagumpay ng negosyo. So hindi ko mo janitor ka ngayon, idadahilan mo sa akin na magiging mahirap ka habang buhay. Mali. Nasa karakter mo yan. Kaya hanggang ngayon, hindi ka umaasenso at lumalago sa buhay kasi ayaw mong magbigay ng oras doon sa mga bagay na makakapagpalago sa'yo. Ikaw naman, ma'am, matanong ko. So siya, bilang naging janitor, inangat niya yung sarili niya. Ikaw naman, ano naman yung istorya mo? Ano nag-aaral ako, syempre, Lasal kayo. Tapos akala Syempre. ko, syempre, boss, yung pride, nakagraduate ka sa Lasal. Akala ko po kasi, yung a-applyan ko, medrep ako dahil marunong ako magmaneho Bata pa lang kasi ako, nakakotse na ako. Wow, sana all. Opo, second year high school ako. Yun naman po ang binigay din ng tatay ko sa akin. Dahil nga, para hindi na ako ihahatid, ako na lang magdadrive ng sarili ko. Ngayon, kailangan mo talagang maging flexible. Yun, bata pa lang ako, may mga adjustments na. Siyempre, gusto ko din matulungan ng nanay ko para makapagtrabaho din ako. May kapatid pa kaming kambal. After ko na maghanap ng trabaho, nakita ko, parang nakalagay doon yung public market specialist. Akala ko naman, boss, yun, parang medrep or vetrep. Yung pala, ang mangyayari, naging van salesman ako. Pahinante din. Oo, ganun po. Pero hindi naman ako nagdadrive ng truck. Ako yung pinaka-senior na ahente na. Magkatrabaho kayo na nun? Boss ko na siya noon. Bali na-promote na ako, boss. So nakikita ko siya, umaano doon sa mga public market kasi makakita niya, yung mga klase niya, nagtataklob ng corrugated. Kaya pala may box na dala-dala, boss. Tinataklob sa mukha para hindi makakita siya. Nandoon yung trabaho niya. Paano mo na-atim na magtrabaho sa ganong klaseng trabaho? Nung una kasi uso yung mga call center. Ngayon, luluwas ako ng Manila. Siyempre, kakain ka, tapos iisipin mo rin mga gastos mo. Dahil doon ka rin matutulog. Alam mo, uwi pa ako ng Lipa, taga-Lipa ho kami ngayon, sabi ko, ano pang matitira sa akin at ano may tutulong ko sa pamilya ko. Ngayon, sabi ko, doon na lang sa Lipa, sa Tanawan, baka pwede ako mag-apply doon. Nung nakita ko, boss, yun, parang sabi ko, ito, gusto ko na maging Pero hindi ko alam na talagang magtatrack ako. Bakit importante sa isang babae na wala siyang selan sa trabaho? Kasi kung may pamilya ka, kailangan mong ingatan yon. Dahil ang buhay, hindi lagi masasabi na ikaw ay laging fiesta. May ups and downs yan. Kaya kaming mag-asawa, ang lagi namin sinasabi sa mga anak namin, dapat hindi kayo maselan. Kung kayo kakain sa karinderya, kita nyo ang daddy nyo, pwede kaming kumain doon. Kahit po tanong nyo sa mga tao namin, meron po kaming farm sa Lipa, nandun yung bodega namin. Yung mga tauhan ko, kasabay namin kakain sa kubo. Swerte mo naman, nakatagpo ka ng ganyang klase ng misis. Ngayon, ang tanong ko, anong kamandag meron ka? Oo, na bilang isang janitor dati, boss nakatagpo ka ng graduate sa Lasal. Maganda, tama, naiintindihan ka. Abay, sana all. So, boss, bali nga, nung nagtrabaho siya dun sa kumpanya namin, medyo tumitingin na sa akin, boss. Oo, boss, tumitingin na Tumitingin na siya. Sabi ko, tinitingnan-tingnan ko na rin naman siya. Nakikindatan mo, gano'n? Nakikindatan ko na rin, boss. So sabi ko, tignan natin kung tatagal ka. Kasi po, ang maganda sa kanya, lahat ng mga challenges talagang ina-accept niya. Kung ano yung challenges na ibibigay sa kanya, gagawin niya. Madali siyang mag-adapt, mag-adjust. Kasi commonly, alam niyo na, sabi nga niyo, yung mga tagalasal, maarte. So hindi yung tipo na mapaka-arte na hindi mag-a-adjust, adjust agad siya. Kaya nakita ko sa kanya na ito na yung pakakasalan ko. Bakit ka naman pumayag? Hindi, boss, kasi ang lagi ko sinasabi, ang pera kasi nauubos yan. Pero yung credibility at yung pagkatao ng isang tao, nandito pa rin sa puso at isipan mo. Kaya po, nung nakita ko nga si Henry, akala ko nga, boss, may asawa yan kasi medyo malaki na ang tiyan. Mukhang mayor. Mukhang mayor. Okay. Yung boss suot niya ngayon, yan pa rin yung nung nag-ahente siya, ganyan din ang suot. Ganyan pa rin. Di yung gastos mo pang ahente din. Low maintenance yan, boss. Di dain yung pera. Oh, hindi naman. Pwede kayo utangan.
Alam mo, nakakatawa, no? Kasi yan yung, kumbaga, kung meron akong masasabi na perfect couple, dapat ganyan. Nagkakaintindihan kayo, nagkakaunawaan kayo. But higit sa lahat, parehas niyong iintindihan that there's a future ahead of us. Na hindi tayo dapat magpakasasa sa kung ano man ang meron tayo ngayon. Dahil darating at darating ang panahon na kailangan natin magsinop para sa mga anak natin. Marami kasi ang katwiran nila, hindi ko naman madadala sa langit yan, kaya uubusin ko na dito yan. Anong masasabi mo sa ganong mindset? Yun po yung pangit na mindset, boss. Kasi po, sapagkat kung meron kang mga anak, kasi po ang objective ko, galing na ako sa mahirap eh. Ipapamana ko ba naman sa anak ko ay hirap? Tumatak sa isip ko na talagang magpupursigi ako na kinakailangan yung mga anak ko ay hindi maghihirap. Saka yung pong edukasyon na yung pamamana ko sa anak ko. Sabi ko sa anak ko, kinakailangan magtapos ka kung anong, kasi may pera tayo, kaya natin magpaaral. So kung anong gusto ninyo, gagawin natin yan. Kasi yung edukasyon ko ay hindi mananakaw na binibigay ng isang magulang. Dinidevelop namin yung anak namin na mag-aral din kayo magnegosyo. Ang pera kasi madaling maubos, boss eh. Kahit ilang bilyon yan, kung hindi ka nang marunong maghawak, siguro wala pa isang taon ubos yan. Tinuturo namin ngayon sa anak namin, simula grade school pa lang sila, tinitrade na namin silang magnegosyo at maghanap buhay. Kawawa naman ako, pinaghirapan ko at pinagpursigihan ko yung pera na yan, tapos titipid-tipirin ko yung sarili ko. Hindi ba't dapat ini-enjoy yan? So yun po ang hindi dapat gawin, yung ini-enjoy nga, yung ubos-ubos biyaya, bukas ay wala. Ganun po yung nangyayari sa kalimitan sa mga Pilipino na nakikita po natin. Talagang magiinom, bibili ng mga bisyo, kung ano-anong gagawin. Sa akin po sarili, hindi ko ginawa yan, boss. Never akong magsigarilyo, maglasing, hindi ko po ginawa yan sapagkat ang iniisip ko sa sarili ko, yung future ng mga anak ko. Para po, yung future nila ay maganda, plus matuto din sila sa hanap buhay na naitayo ko. Hindi po pwede yung artificial lang na pinamanahan mo ang isang anak mo na okay na. Maubos din yan eh. Kahit ganong kalaking bilyones yan. Kalimitan po doon sa hinawakan kong kumpanya. Yung pong mga mayayaman talaga, boss, ito. Malalaking distribution company, sa billions of company na pinanggalingan ko, boss. Isang iglap, boss, na ubos. Kasi hindi tinuruan yung anak. Kasalanan ng magulang. Kasalanan po talaga ng magulang. So this time, as a lesson na namin, nakikita ko, nag-uusap kami mag-asawa, hindi po pwedeng ganito yung gawin natin. Hindi po pwedeng magarbo sila. Kinakailangan dumaan din sila, whatever single cents na gagastusin nila, ay talagang tatanim sa isipan nila na mahalaga ang pera, kinakailangan natin mag-impok para sa hinaharap natin. Applicable ba sa lahat ng tao yung kung ano ang naging future ng anak mo, kasalanan ng magulang? Nasa magulang ho talaga eh. Kung ano yung itinanim mo sa anak mo, yun talaga rin yung gagayanin ng anak eh. Dapat magulang kasi ang magtuturo ng tamang daan eh. Kasalanan din ng magulang kung bakit walang future yung anak nila ngayon. Totoo po yan. Kung naturuan nila ng tama yun, sa tingin ko naman hindi na magiging pariwara yung bata. Yung po commonly ang nangyayari sa ating mga Pilipino na talagang hingi yung anak, todo bigay, suportado. Dapat talaga bigyan ng limitasyon. Titiisin mo. Yes po, titiisin mo na hindi po pwede mong makuha isang Pero bagay. i-explain naman. Naghihirapan mo. Explain mo naman na maayos. Kasi may mga feelings yan eh. Paano nyo pinapaliwanag sa anak nyo na dapat maging simple din sila? Ang nakikita na mata nila, may bahay kami, may mga sasakyan kami. Paano yun? Pagaya po nung anak namin, kasi po, ang anak ko po ngayon, nagbibinata na eh, nasa 18 na siya. Noong una po, mga 15, 16, gustong-gusto niya magdala ng sasakyan. Sabi ko, anak, hindi po pwede yan. Bakit? Yan kasi yung sin na anumang oras, kapahama ka ng dulot niyan. Kasi syempre, magyayabang ka sa kaklase mo na kahit saan pupunta kayo. So ngayon, ginamitan ko po yan ng mahinahong sistema hanggang talaga hindi kami magkaintindihan, hanggang na-accept niya na tama ka, daddy. Ngayon, ano yung pinakamatinding pinagdaanan ninyong problema bilang mag-asawa? Pinakamahirap pong parte ng buhay namin nung nag-uumpisa kami maghanap buhay. Minsan, wala kang pabayad sa mga suppliers mo. Hindi namin alam, itutuloy pa ba namin to? Kasi meron kaming ilang taon na loss. Taon na nalulugi kayo? Opo. Saan kayo kumukuha ng pera? Mangungutang ka. As in, Utang? Utang ka. Hanggang magkano inabot ang utang ninyo? Malaki, boss. Nung time ng nasa mga 20 million. Ilang buwan yung binayaran yung 20 million? Nasa 1 year po yan. Nahango po agad kami. Medyo gumanda po yung takbo ng export. Dumami po yung export. Yung export, alam naman po natin, pag export cash, mabilis po natin mabawi yun. Imagine, nagsulputan yung US, Canada, Middle East. Akalain mo yung mga best-selling product pala sa Amerika, gawang Pinoy. Opo, talagang proud to be a Pinoy po talaga. Seafood City, Island Pacific, yung 99 stores sa Amerika, kami po yung may ginagawang produkto dyan. Ano naman ang oportunidad na gusto nyong i-offer sa mga nanonood ng video na ito? Ngayon po, nag-create kami naman ng pangkabuhayan na direct selling company. Na ang objective po nito ay makapagbigay ng pangkabuhayan sa halagang 500 piso. Simple lang po. From barangay, pwede ho kami mag-start doon na magkaroon ng presentation. At yung mga mamis ho na gusto pa na magkaroon ng mga sideline, pwede po namin i-offer ito. Paano sila makakapag-avail ng 500 pesos negosyo package ninyo? Meron po kami ngayon na mga hub all over the Philippines. So actually, nakakagulat nga po at nagpapasalamat kami sa ama na wala pang isang taon ng Hana Sophie Direct Sales, meron na tayong 50 branch. Available po ito sa buong Batangas, sa Manila, diyan po sa Guadalupe, sa Davao, sa Cebu, Iloilo, Tacloban. Ito yung mga pick-up center. Yes Opo. po.
At the same time, meron po tayong isang na-approve ng international yung Malaysia. At least yung mga misis, boss, sa halip na magmarites, tumulong sa asawa nila. Hindi po pwedeng isa lang ang nagtatrabaho, boss eh. Kami na ngayon, si Hana Sophie ang magte-trade at tutulong. Sa 500 kasama na yung training. Opo, kasama na, boss yun. Actually, yung barangay hub ang gusto kong mapadami. Kasi barangayan po ito eh, sa barangayan program. Livelihood Program talaga na talagang consistent itong pangkabuhayan na ito. Na depende na lang kung talagang gusto mo, natuturuan ka namin kung paano talaga mapa-improve ang buhay mo. Pwede nyo po kaming kontakin sa aming Facebook account, Hana Sophie Direct Sales, at saka po sa TikTok po namin, sa TikTok Shop. Pwede po kayo mag-avail doon ng aming resellers package na worth 500 pesos. Boss, bakit Hana Sophie ang pinangalan ninyo? Pinangalan po namin sa aming anak na babae na si Hana Sophia. Kasi po yung mga anak namin, bata pa lang tinitrain na namin maghanap buhay. So sabi ko sa anak kong babae, sabi ko, Hana, ipapangalan ko sa'yo para makatulong tayo magbigay ng pangkabuhayan. Si Hana po kasi, nagtutok na rin siya at the age ng 15 sa barangay, nagpupunta na siyang barangay, natututo na siya na magpaliwanag, makasalamuha sa mga tao. May mga ganun po kami mga activity na sabi ko nga po, sa halip na ginhawa muna ang ipakita namin sa mga anak namin, ipapakita namin yung negosyo talaga na kanilang tatahakin. So from barangayan, from grassroots, talagang mag-aral ka dyan. Hanggang gumraduate ka, hanggang makita mo talaga, hanggang ikaw na maghahawak ng Hana Sophie. So ngayon po, yung anak kong lalaki, naging varsity ng Lasal. So ito pong formulations namin ng Bioactive, na-develop namin tong formulang ito na maganda ito, Plus, kagaya nung anak namin, talagang very physical yung kanilang game, iba. Talagang puro pasa ang katawan nila pagkakatapos ng training. Every night, amin pong ina-apply niya ng Bioactive. Ma'am, sa 500 pesos, pag mag-uumpisa ako magnegosyo, anong kasama? 4 pong haplas, 2 pong Bioactive na turmeric, at saka 2 pong Bioactive na moringa. So, yun yung package ninyo? Yun po yung package ng 500 pesos. Okay, because yung mga produkto na yun yung best-selling product. Best-selling product po. At presyo namin yun talaga kayang bilhin ng mga tricycle driver, jeepney driver, kahit masa po kasi. Is 120 pesos, imagine, makakagamit ka ng natural products na Bioactive. Ganun po namin dinesign. Kaya po ang training namin, doon muna magsimula sa 500 pesos hanggang matrain ka ng matrain, gusto mo na siyang mag-barangay hub, mag-members. So at least nakita mo sa sarili mo na pwede pala akong magnegosyo. So ngayon po yung Hana Sophie Direct Sales, may offer pa kaming isang maganda. Nag-hire po kami ng mga magagaling na nag-aral sa mga Harvard. Magkakaroon po kami ng HBR Entrepreneurship Academy. Pwede po silang mag-apply doon kung gusto nilang mag-aral ng Pinoypreneurship Academy. Ano pa yung mga ginagawa ninyo para mas makatulong pa tayo sa mas marami nating mga kababayan? Nag-concept kami ng isang programa sa bawat hub namin all over the Philippines. Meron kaming ilalaan na 2% sa mga produkto namin bawat pagbili pupunta yun sa pabahay. Pabahay program? Pabahay program. Meron po kasi yung concept na 120,000 pesos na pabahay na konkreto na. Awardan namin yung talagang walang-wala. So ang katulong ko po dito ay ang Philippine Navy, Southern Luzon Command, para itayo yung mga pabahay na yan. Kasi po ako po ay isang active reserve ng Philippine Navy. Sa akin manggagaling yung pondo at sila po yung mag-a-appoint. Nabibigyan po ng pabahay ni Hana Sophie plus pangkabuhayan. Ang galing, no? Kumbaga nagninegosyo ka na with a purpose na Opo. talagang to also serve other people. Opo. So yan, mamili na lang kayo kung sinong sasagot ha. Pero ito ay sa loob lang ng 1 minuto. Okay, bilisan lang ninyo. Okay, unang tanong, business partner or life partner? Life partner. Big profit or big impact? Big impact. One thing every entrepreneurship must have? Respect. Job security or career growth? Career growth. Work hard or work smart? Work smart. Traditional advertising or social media advertising? Social media. Sabay Advertising. pa. Okay. Secret to success? Hard work. Describe Hana Sophie in 1 word. Direct selling. Direct selling. Okay. Masaya ang negosyo kapag Magkakasama. pinaka-importanting skill na dapat matutunan ng inyong anak. Patience. Patience. Alright, so maraming salamat sa inyo, mga boss, Boss Henry and Boss Mary Jane. Grabe, sobrang dami ko natutunan sa lahat mga nanood. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayo updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available na rin po si Boss RJ sa Spotify. Muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.